Eto na nga yung part 2 ng mga kaganapan namin dito sa 100 Island Day at grabe, sobrang ganda ng mga pinuntahan namin at ang dami naming rides na in-avail. Nagpunta din kami sa pinakatuktok at grabe ang ganda ng view. Pero bago yan mga mare, eto na nga day, wala talaga sa plano namin na mag-rides. Kumbaga maliligo lang kami dito ba? Kumbaga yun lang talaga ang plano namin, mag-swimming lang. Kaso ang mga akla day, nainggit kasi nakita yung mga rides day. Diyos mio, Marimar, nakakaloka talaga. Sabi ko kasi talaga sa kanila, magsuswimming lang tayo at hindi tayo mag-rides para naman kahit paano hindi ako makagastos. Day, Jesus Maria. Kaya nainggit man ang mga bakla, eto day, nakapag-ride tuloy kami ng wala sa oras. So ang bayad yata dito sa banana boat day, 350 per head yata. So 6 kami, kayo na lang bahala magkwenta. Hindi naman ito ang first time na nakasakay ako ng banana boat day kasi sa Batangas nagaganito naman kami, kaya easy na lang sa akin to. Oh, wow ha. Pero in fairness mga mare kong masikip at maluwang, good thing din na nag-rides kami ng ganito day kasi alam niyo ba kung bakit? Sobrang saya talaga namin day. Alam mo yung saya na hindi matutumbasan ng pera day, ganun yung pakiramdam namin. O kaway-kaway muna tayo dyan! Kaway now, nga later. At take note mga mare kong masikip at maluwang, hindi pa talaga kami nakontento dyan dahil gusto pa namin itry yung bilog yan oh. Same lang sila ng price, 350 per head. At ayan, trinay nga na talaga namin, day. Sige lang, gastos lang ng gastos hanggang matigok tayo, day. Hindi na tayo makakakain nito dahil wala na tayong pera pag uwi. My God, nakakaloka. My God, mga mare kong masikip at maluwang, parang pinagsisihan namin lahat na sumakay kami sa ganito, day. Alam niyo ba kung bakit? Nakakahilo, nakakaubos ng lakas, nakakasuka talaga day as in. Kung marinig niyo na yung sigawan namin dyan day, kaso hindi talaga marinig sa sobrang ingay ng speedboat. Talaga namang naubos yung sigaw ko dyan day, naubos yung lakas, grabe. Lalo na sa part na to mga mare, yung paikot-ikutin ka, Diyos mio Marimar, sanay ako sa pinapaikot ako day, pero dito, my God, parang ibang ikot to day. Lang. Sa part na yan, day, muntik na talaga akong masuka at yung mga kasama ko talagang sigaw ng sigaw. Yung isa naman sobrang tahimik lang na parang nagdadasal siya. Hindi ko na uulitin yung ganyan mga mare, nakakaloka. Pero good thing mga mare, walang tumilapon sa amin lahat dahil kapit na kapit talaga sila. Next namin pinuntahan itong hanging bridge nila na sabi ni Tik-Tik, nakakatakot daw. Pero para sa akin, hindi naman. Easy lang sa akin. Wow ha. Easy lang pero pagdating sa gitna mga mare na para bang mahuhulog ako dahil inaalog nga ng mga akla yung tulay. Pero alam nyo mga mare, hindi naman siya nakakatakot kapag mahuhulog ka dyan kasi tubig naman yung mapupuntahan mo, di ba? Kaya hindi talaga ako natatakot dyan. May patakbo pa si Charis Pempenko na yan, si Jake Cyrus na. Oh, di ba? Nakatawid din ang akla nakakaloka at yung ibang mga kasama ko, chill-chill lang sila. Dito naman sa hanging bridge mga mare, wala namang dito, wala namang bayad it's free. Grabe no, 3 PM kami dumating dito tapos 3:30 nandito na kami sa mismong 100 Island day. So kahit ganong oras lang, limited lang yung oras namin, o konting oras lang day, nag-enjoy talaga kami lahat at wala talaga kaming sinayang na oras day, talagang sinulit namin yun. Alam niyo mga mare, ang sarap talaga sa pakiramdam, yung biglaan day, diba? Yung wala sa plano, yung kusa na lang mangyayari ba? Anyways, tapos na kami dyan day sa hanging bridge mga mare kung masikip at maluwang, talagang tinor kami. Pero in fairness, amoy panghi dito banda, nakakaloka. Oo, day, may panghi, nakakaloka. So next namin pupuntahan mga mare, yung pa-coral effect nila, yung mamay makikita ka mga isda. Ayan na nga, papunta na kami doon. At sobrang excited talaga ako dyan mga mare dahil excited ako makakita ng mga isda. Si OA sa part na yun at ayan na nga mga mare ang isusubo sa bunganga na sinubo na ng lahat ng turista dito. Sabi ko kay ate, sure ka ba te? Sinubo na to ng mga ibang ganun lang. Lang. Pero talagang sinabi ko yun kay ate. Sabi naman nila, nilinisan naman namin yan sir bago ipasusubo sa bunganga. Ay, sana all nagpapasubo sa bunganga. Pero grabe, nakakatakot din pag sisid mo sa ilalim din nung makikita mo yung ilalim ng dagat. Nakakatakot din sa part na yun. Pero ang dami namin nakitang isda na kulay striped dahil sobrang gaganda. Anyways, ito na yung last destination namin mga mare. Pupuntahan namin si Lord dahil alam nyo ba, may kwento dito. Dalawa kasi ito mga mare. Yung kabila, yung may I Love 100 Island yata. Tapos yung isa, itong si Lord. Sabi ng bangkero, doon dapat kami sa sa may I Love 100 Island. Kaso hindi ko pinili yun. Pinili ko talaga dito dahil alam nyo ba, naligaw-ligaw pa kami dito dahil tapos sobrang pagod na kami kasi paakyat nga day. Tapos hindi talaga kami sumuko mga mare kahit nawala kami nung una. Hinanap talaga namin yung daan papunta kay Lord day at sa wakas, my God, sobrang pagod na ako dyan. Nakita nyo naman yung mga mare, talagang hingal na hingal ako at pawis na pawis talaga ako day. Pati si Marco hindi na kaya.
At sa wakas mga mare, nakarating na kami kay Lord. Sobrang worth it mga mare. Alam niyo ba kung bakit? Ang ganda ng view mga mare. My God, talaga naman. Diyos mio Marimar, talagang worth it yung sakripisyo namin dai sa paglakad. Totoo talaga yun mga mare, no? Yung bago ka mapunta sa the best part dai, papahirapan ka muna. At tingnan nyo naman, worth it yung hirap namin dai. My God, ang ganda ng view. Tamang-tama pa yung punta namin dito dai kasi yung sunset, my God. Ang sarap pumunta dito ng mga ganitong oras dai kasi matatimingan mo talaga yung sunset at tingnan nyo yung view. My God. My God. Ay, si Uy. Pero diba, napakaganda talaga ng view dahil. Tingnan nyo naman yan. Gusto ko pa sanang magstay dito mga mare ng mga 30 minutes kaso limited lang talaga yung oras namin dahil. Tingnan nyo yan. Gusto kong bumalik dito. My God, napakaganda. Parang susuko na kami nung una kasi hindi nga nahanap namin yung daan dahil. Naligaw-ligaw kami. Pero ito yung patunay na huwag kang sumuko dahil na mahanap yung tamang daan. Kasi ito yung kapalit, oh my God. Anyways mga mare, ito na nga uwian na, hindi na masaya. Kasi anong oras yan dahil, anong oras na yan? Siguro sa mga 5:45 PM na yan dahil so kailangan namin makadagong bago mag alas 6. Grabe ang saya namin, na pagod kami po, worth it yung pagod dahil tingnan nyo yung sunset, napakaganda. At eto na nga, dumaan muna kami dito kasi bibili kami ng mga pasalubong or ng mga tuyo. At ang pinakagusto ko dito dahil na pasalubong, yung una sa ginamos. Ang sarap talaga ng ginamos dito dahil. Tapos lagyan mo ng suka. Ay, perfect! Si Mr. na yung pinababa ko mga mare kasi hindi ko na kayang bumaba dahil as in sobrang sakit ng katawan ko dahil doon sa yung pabilog na rides namin. Diyos ko, naubos talaga yung lakas ko doon dahil. Parang hindi ko na talaga kayang maglakad mga mare bukod pa doon sa paakyat doon papunta kay Lord. Ay, Diyos mio Marimar. Kaya si Mr. na rin bumili ng mga pasalubong namin, day. At ayan, maraming tuyo ang binili niya, sap-sap at kung ano-ano, yung pusit. My God, yung pusit ang sarap talaga, day. As in, yun ang unang naubos dito sa amin ngayon. Wala nang pusit. Dapat pala dinamihan namin ang pagbili. Anyways, thank you Lord sa best experience na pinaranas mo sa amin dito sa Pangasinan. Maraming salamat po.